Sa nakaraang kabanata, ipinakita na si Luo Peiran ay nagpatawag ng kanyang mga tauhan. Sa galit at determinasyon, inutusan niya ang mga ito na hanapin at patayin si Luo Zing. Ang kanyang utos ay malinaw, pakinggan niyo. Patayin niyo ang batang iyon kapag nakita niyo siya. Nagbibigay ito ng impresyon na may matinding galit si Luo Peiran kay Luo Zing, at wala siyang pakialam sa kung ano ang magiging kapalaran ng batang ito, basta't matiyak na mawawala siya sa kanyang landas. Habang naglalakad sina Luo Zing at Mo Ken, biglang napansin ni Mo Ken ang dala ni Luo Zing. Mo Ken, na tila nagtataka, ay nagsalita. Luo Zing, bakit ka pa may bitbit na bag kung may sumiring ka naman? Natigilan si Luo Zing, sabay napakamot sa ulo, tila naguguluhan. Oo nga, ano? Ngumiti si Luo Zing, tila nabuhayan ng loob sa simpleng ideya ni Mo Ken. Bumubulong habang iniisip ang kanyang susunod na galaw. Dinampot niya ang bag, itinapat sa sumiring, at biglang nawala ang laman ng bag sa isang iglap. Ngumisi si Luo Zing at nagbigay ng thumbs up kay Mo Ken. Tama ka nga, si Mo Ken ay napangiti at napailing, natuwa sa pagiging makakalimutin ni Luo Zing. Sa mga simpleng sandaling ito, tila lumilitaw ang tunay na kaalaman at pagkakaibigan, sa gitna ng tawanan at kaunting kalituhan. Isang oras ang nakalipas. Mo Ken, humihingal at halatang pagod. Naglakad na tayo ng 10 milya, ikaw. Luo Zing, nakangiti at kalmado. Talaga, hindi mo pa ba nararamdaman ang kahit ano? Mo Ken, nag-isip sandali at nakaramdam ng kaunting pagbabago. Ngayon na binanggit mo, oo nga, medyo. Sa isipan ni Luo Zing habang siya ang tumingin sa paligid, tila may nadiskubre. Ang grabidad dito ay nakakapaghatid ng mainit na agos na nagpapakinis sa aking katawan. Tamang-tama ito para sa pagsasanay. Ang eksena ay biglang nagbago at 2 anino ang mabilis na lumitaw sa likod nila, sumulpat mula sa walang pinanggalingan. Ang mga ito ay mga alagad ni Luo Peiran, ang may lihim na layuning bantayan at tiktikan si Luo Zing. Alagad isa, malamig at may pag-aalinlangan. Tila hindi pa niya alam na sinusubaybayan natin siya. Alagad 2, ngumisi ng may pagkayamot. Pagmasdan mo lang. Kapag nalaman niya, magiging huli na ang lahat para sa kanya. Luo Zing, naramdaman ang presensya sa likod at tila handa ng lumaban, bahagyang ngumiti, na tila alam na niyang mayroong nagbabantay sa kanya. Ano kaya ang tunay na layunin nila? Mukhang oras na upang malaman. Sa isip ni Luo Zing, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Alam niyang oras na upang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Biglang lumusab mula sa likuran ang 2 alagad ni Luo Peiran, ang kanilang mga galaw kasing bilis ng kidlat. Sa isang iglap, naramdaman ni Luo Zing ang nakaambang panganib. Nang bumagsak ang isang malakas na suntok, mabilis niyang iniwasan ito. Ang suntok ay dumiretso sa lupa, nagdulot ng pagyanig at isang malalim na uka sa bato. Samantala, si Mo Ken ay nahirapan sa ilalim ng mabigat na gravitational force. Hindi niya nagawang iwasan ang sumugod na. Ang buong puwersa ng suntok ay sumapol sa kanyang katawan, dahilan upang siya'y mapalipad at umikot sa ere bago bumagsak ng malakas sa lupa. Tumilapon mula sa kanyang kamay ang mahalagang disciple token, at bumagsak ito sa sahig, tumatalbog ng ilang beses habang tila umaalingaw-ngaw ang bawat pagkatama nito. Sa gitna ng kaguluhan, ang token ay huminto malapit sa isang pares ng mabibigat na bota. Dahan-dahan, itinaas ni Luo Zing ang tingin, at doon niya nakita ang isang nakakatakot na figure. Ang malamig na titig ng lalaking ito ay nagpadama ng hindi maipaliwanag na tensyon sa paligid. Siya ang pinuno ng mga umatake, isang lalaking kilala sa kanyang brutalidad at walang awang pamumuno. Sa kanyang mga mata ay naglalaro ang isang kakaibang kasiyahan, tila ba aliw na aliw sa nagaganap na laban. Isang mababang tunog ng pangungutya ang lumabas sa kanyang bibig, habang bahagyang sumilay ang mapang uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang katahimikan ay parang bal-araw na nakabitin sa ere, tila hinihintay ang susunod na nagbabadyang pagsalakay.
Sa gitna ng labanan, isang matinding hampas ang ibinato ni Luozing sa pinuno ng mga alagad. Pinuno ng mga alagad, kung ang token ng disipulo mo ay naduraj, disqualified ka na. Bata, malas mo lang at kasama mo siya. Ang mga alagad ni Luo Peiran ay walang humpay sa pagtatawa. Hindi nila alam ang susunod na mangyayari. Haha, haha, sa kabila ng kanilang pang-aalipusta, si Luozing ay nanatiling kalmado, na parang naghahanda sa kanyang susunod na hakbang. Sa isang iglap, sumugod si Luozing at binigyan ng isang malupit na suntok ang pinuno ng mga alagad, durog ang token at nawasak ang kanilang kapangyarihan. Matapos ang mabagsik na labanan, ang pinuno ay wala ng lakas upang lumaban pa. Sa isang iglap, si Luozing ay nagwagi, at walang pag-aalinlangan, pinulot niya ang token ng disipulo. Ang pinuno ay nakahandusay at walang magawa sa lakas ng pag-atake. Luozing, tumayo mula sa lupa at mabilis na pinulot ang token. Ang babae ay nag-iisip habang nakamasid sa malayo. Paano siya nakakagalaw ng mabilis kahit nasa ilalim ng 20 beses na grabidad? Ang babae ay hindi makapaniwala. Ang bilis at lakas ni Luozing ay higit pa sa inaasahan, lalo na sa ilalim ng napakabigat na grabidad na pinilit nilang harapin. Matapos matalo ang kanilang pinuno, ang dalawang alagad ay galit na sumugod kay Luozing habang sumisigaw ng galit. Sumisigaw habang sumusugod. Ikaw, ang puot ay kitang-kita sa mukha ng alagad, ngunit si Luozing, kalmado at walang alinlangan, ay nagmasid. Sa isang mabilis na galaw, umiwas siya ng madali, parang isang hangin lang ang mga suntok ng kanyang kalaban. Luozing, tumingin ng walang emosyon habang umiwas. Dodge. Walang kahirap-hirap, iniwasan ni Luozing ang atake ng alagad. Bago pa makabawi ang kalaban, isang simpleng galaw mula kay Luozing ang naging sanhi ng pagkadapa nito. Isang patid, at sa isang iglap, nawalan ng balanse ang alagad. Ang kanyang galit na pagsugod ay nauwi sa pagkakadapa, tila ba nagbabalik sa kanya ang kabigatan ng pagkatalo. Ang bawat galaw ni Luozing ay tila pinapakita ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa tahimik na paraan. Ang pagkadapa ng alagad ay hindi nagbigay ng oras upang makabawi, mabilis na hinawakan ni Luozing ang binti nito. Sa isang mabilis na galaw, inihanda niya ang sarili at ibinalibag ang kalaban patungo sa isa pang kasamahan, na hindi inaasahan ang paparating na atake. Gulat habang hawak ni Luozing ang kanyang binti. Matalim ang tingin, habang naghahanda sa pagbalibag. Sa isang iglap, buong lakas na ibinalibag ni Luozing ang kalaban. Walang magawa ang kalaban kundi sumigaw ng buong lakas habang mabilis siyang pinalipad patungo sa direksyon ng isa pang kasamahan. Sabay bumulagta ang dalawa dahil sa lamas ng pagkasalpok nila sa isa't isa. Sa malayo, pinapanood ni Suling Yun, ang Drizzle Peak Instructor, ang laban sa tulong ng isang Jade Crystal. Nakita niya ang isang disipulo na nahulog ng may kalakasang tunog. Tinitigin niya ang Jade Crystal sa kanyang kamay. Nag-iisip sa kanyang sarili, ang bata ay nasa visceral refining realm pa lang, tanong niya sa sarili habang sinusuri ang enerhiya ng disipulo mula sa Jade Crystal. Habang lumalalim ang kanyang obserbasyon, napagtanto niyang ang laban ay hindi magiging patas para sa batang ito. Ngunit may kakaiba siyang nararamdaman, isang hindi pangkaraniwang kapangyarihan na tila nakaimbak sa loob ng disipulo, na hindi pa niya lubos na maintindihan. Nagpatuloy siyang magmasid, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari, habang ang Jade Crystal ay naglalabas ng mga kakaibang liwanag sa kanyang kamay. Ang mga mata niya ay puno ng pag-usisa at bahagyang kaba, dahil alam niyang ang laban na ito ay maaaring magdala ng mga hindi inaasahang pagbabago sa kanilang sekta. Isang batang lalaki ang nakikita, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at kapayapaan. Sa kabila ng kanyang murang edad, nagpapakita siya ng kakaibang kaalaman at kasanayan. Habang hawak ang isang kristal na tila nagtataglay ng espesyal na enerhiya, nagmamasid siya sa paligid, iniisip ang kanyang pag-unlad sa landas ng cultivation. Habang tinitingnan ni Suling Yun ang kristal, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang batang ito, wika niya,
hindi ko akalaing ganito siya kabilis umunlad, inisip ng isang mas nakakatandang karakter, na tila humahanga sa kakayahan ng bata. Sa labas ng isang palasyo, makikita ang batang ito na tahimik na naglalakad. Ang paligid ay tahimik, puno ng mga simbolo ng kapangyarihan at karangalan. Ang kanyang lakas at disiplina ay nagpapakita na siya ay higit pa sa isang ordinaryong bata. Sa visceral refining realm pa lamang, nagawa na niyang labanan ang 20 beses na lakas ng gravity, isang bagay na hindi pangkaraniwan sa kanyang antas. Habang naglalakad patungo sa isang napakalaking gusali, iniisip ng bata ang kanyang susunod na hakbang. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga responsibilidad, ngunit sa kabila nito, handa siyang harapin ang mga hamon sa hinaharap. Sa labas ng Qing yung Sectorial Plaza, isang malaking pagtitipon ng mga tao ang nagaganap, lahat ng naroroon ay nakatuon ng atensyon sa isang mahalagang kaganapan. Makikita ang mga alagad ng sekta na hawak ang kanilang Jade Token, simbolo ng kanilang katapatan at posisyon. Isang babaeng disipulo ang taimtim na nakatingin sa kanyang Jade Token habang sinusuri ito ng lalaking disipulo na nasa kanyang tabi. Pareho silang tahimik, tila ba nararamdaman ang bigat ng bawat sandali. Sa kabilang dako, isang matandang lalaki ang nakatingin sa kanila mula sa di kalayuan. Kasama niya si Suling Yun BNA, mukhang naguguluhan sa kanyang nakikita. Ha? Ang kanyang tanong, tila nagtataka pa din sa mga nangyayari. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kristal na hawak ng matanda, isang kristal na nagpapakita ng kaganapan sa loob ng plaza. Halos lahat ng naroroon ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang tagpo ay isang pagpapakita ng katotohanan na magpapabago sa kapalaran ng sekta. Habang lumilipas ang mga segundo, lalong umiinit ang tensyon sa paligid. Ang mga alagad at ang mga matatanda ng sekta ay naghihintay ng susunod na mangyayari. Alam na ang bawat sandali ay may dalang mabigat na kahulugan. Matapos mapabagsak ni Luo Jing ang mga masasamang alagad ni Luo Peiran, agad na dumating ang mga tagapag-ayos ng sekta upang dakpin sila. Ang tensyon ay ramdam sa paligid habang ang mga tagapag-ayos ay lumalapit kay Luo Jing. Luo Jing nakatingin ng matalim sa mga dumating. Ang isang lalaking nakasuot ng dilaw na damit, na tila may mataas na posisyon, ay lumapit kay Luo Jing. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, inabot ng lalaki ang kanyang kamay. Nakipagkamay si Luo Jing sa lalaki, bagaman may bakas ng pag-iingat sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, si Mo Kan ay hindi nakapagtimpi at biglang sumigaw, nang dahil taksil siyang inatake mula sa likuran. Sino kayo para atakihin ako sa likuran ko? Galit na galit at nakapamiwang na sabi ni Mo Ken. Lu Jing, sa kanyang kamay, may hawak na isang asol na disciple token. Ang mga mata niya ay malamlam ngunit puno ng determinasyon. Kapag sinira mo ang kanilang disciple tokens, gusto mo ba akong tanggalin? Wika ni Mo Ken sa mga alagad ni Luo Peiran. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naputol ng isang tunog, isang malutong na ka, habang si Mo Ken ay walang alinlangan na binali ang token na hawak niya. Ang kanyang mukha ay malamlam, puno ng galit. Sa pagka-basag ng token, isang hindi inaasahang puwersa ang nagpakawala ng matinding enerhiya, nagpapahiwatig ng isang paparating na digmaan sa pagitan ng mga disipulo ng templo. Habang naglalakad si Lu Jing sa loob ng kanyang sekta, bigla siyang nilapitan ni Mo Ken. Tahimik na iniabot ni Luo Jing ang isang kakaibang bagay kay Mo Ken. Ano ito? Tanong ni Lu Jing habang pinagmamasdan ang bagay sa kamay ni Mo Ken. Napansin niyang ito ay parang isang amuleto na may kakaibang liwanag. Nagulat siya nang maramdaman ang kakaibang enerhiya mula rito. Nang mapagtanto ni Mo Ken kung ano ang nasa kanyang kamay, nabalot siya ng pagkabahala. So, ito ay nagre-record tuwing nakakapag-break ako ng disciple tokens ng ibang tao. Bulong niya sa sarili habang patuloy na tinititigan ang amuleto. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mabahala sa nadiskubre niya. Isang grupo ng mga kalalakihan ang nagtatangkang kuhanin ang mga token ng disipulo mula kila Luo Jing, ngunit hinarap sila ng isang miyembro ng makapangyarihang pamilyang Zhou. Si Zhou Hong, ipinapakita ang kanyang lakas at pangalan bilang isang dahilan upang katakutan siya ng kanyang mga kalaban.
Ibigay niyo na ang inyong mga token bilang disipulo at palalayain ko kayong mga aso. Sumagot si Luo Jing sa kalaban, may tapang sa kanyang boses. At bakit naman namin gagawin iyon? Sa ilalim ng eksena, isang bagong karakter ang lumitaw, ipinagmamalaki ang kanyang angkan at kasanayan. Zug Hong, disipulo ng pamilya Zug, nasa Viscera Refinang Realm. Nang tanungin kung bakit siya dapat katakutan, sumagot siya ng may kayabangan. Bakit? Dahil ang apelyido ko ay Zug. Sa mga sumunod na eksena, tila lumitaw ang ilang mga tauhan na tagasunod ni Zug Hong, naghahatid ng presensya ng pananakot sa mga nasa harapan nila. Sa mukha ni Luo Jing, tila wala siyang pakialam sa bigat ng pangalan Zug. Ininsulto niya ang mga kalaban, tila ba wala silang halaga sa kanya. Walang takot, kahit na alam niyang makapangyarihan ang kanilang angkan. E ano ngayon kung Zug ang apelyido mo? Ang pangalan ba ay sapat para manakot? Walang hiya ka. Sino ka para hamakin ako? Hulihin sila. Ipakita natin sa kanila ang kapangyarihan ng Zug. Sina Mokon at Luo ay nagmamadaling tumatakbo pababa ng bundok, mula sa isang mataas na templong napapalibutan ng mga pader na tila tumitingin sa kanila. Run. Habang patuloy ang kanilang pagtakbo, makikita ang takot sa kanilang mga mukha. Bakit ba tayo tumatakbo, Mokon? Hindi ba natin kaya silang harapin? Si Mokon ay tumingin kay Luo, may halong takot at pagkabahala ang kanyang mga mata habang patuloy siyang tumatakbo. Tapos na, kapatid na Luo. Ang pamilya Zug ay isa sa 7 dakilang pamilya. Hindi natin sila kayang kalabanan. Habang patuloy silang tumatakbo, makikita sa likod nila ang templong tinatakasan nila. Ang mga mataas na pader nito ay tila nagmamasid at nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng Zug clan. Nagpatuloy sa pagtakbo sina Luo at Mokon, sa kanilang mga isipan ay naglalaro ang mga tanong kung hanggang kailan sila magtatago. Ang mga dakilang pamilya ay hindi basta-basta kalabanan, ngunit hanggang saan sila tatakas bago sila mahuli. Ang 7 dakilang angkan ay ang K, Zhu, Huang, Yu, Yun, Meng, at Zug. Habang mabilis na kumakaripas ng takbo ang dalawa, nag-uumapaw ang tensyon sa kanilang paligid. Ang kanilang mga kalaban mula sa pamilya Zug ay hindi nagpapahuli. Nagmamadali sa paghabol sa kanila. Sa ilalim ng 30 beses na grabidad, tila imposibleng makatakbo ng ganito kabilis, ngunit sa kabila ng lahat, ipinakita ni Luo Jing ang kanyang kahangahangang lakas. Sa isang gilid, napapanood ng mga tagapagbantay ang pangyayari mula sa Jade Crystal, nakakatakbo siya ng ganyan sa ilalim ng 30 beses na grabidad, talaga bang nasa antas ng pagsasakdal ng bituka lang siya? Tanong ng isa. Hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala habang pinagmamasdan ang walang takot na takbo ng kanilang tinutugis. Sa gitna ng gubat, sila Luo Jing at Mokon ay tumigil sa pagtakbo, pagod at humihingal sila. Hinarap ng isang kalabang naghahangad ng kanilang buhay. Sa wakas, hindi na kayo makakatakas. Ngayon, gusto ko hindi lang ang mga token ninyo, kundi pati ang inyong buhay. Habang nagsalita si Luo Jing, hindi nagpapakita ng takot. Sige, subukan mo, nakangiti, biglang nagpakita ng kapangyarihan at naghahanda, na para sa laban. Mamamatay ka ngayon. Subukan mo, bata. Isang malakas na pagsabog na may tunog na bang ang naganap sa lugar. Luo Jing, nakatayo na tila walang nangyari. Yan lang ba ang kaya niyo? Ang mga alagad ng pamilya Zug, nanginginig sa takot. Imposible. Nagulat at di makapaniwala ang mga alagad ng pamilyang Zug. Akala nila ay mabilis na nilang mapapaslang si Luo Jing, ngunit nakatayo pa rin ito, parang walang nangyari. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Luo Jing. Hindi siya basta-basta matitinag, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang kumpiyansa. Nagsimula ng manlambot ang tuhod ng mga kalaban, batid nilang hindi biro ang kakaharapin nila. Ang hangin ay nag-uumapo ng tensyon. Hindi pa man nagsisimula ng husto,
Agad nang umatake si Luozing, ang bawat suntok at sipa ay tumatama ng walang kahirap-hirap, sa bawat galaw. Parang sayaw ng isang mandirigma na walang kapantay ang lakas at bilis, hindi makapaniwala sa bilis at lakas na ipinakita ni Luozing, isang sipa pa lang, nagbagsakan na sila sa lupa, walang kalaban-laban. Ngayon, ikaw naman ang susunod, wika niya sa pinuno ng Zug. Gusto mo ba akong saktan? Galing ako sa pamilyang Zug, hindi ko kailangang malaman kung sino ka. Sa harap ng kanyang walang takot na determinasyon. Sino pa ba ang mangangahas na humadlang? Ang pangalan ng kalaban ay walang saysay sa mukha ng kanyang di matitinag na lakas. Isang mabilis at malupit na galaw, sa isang iglap, ang kalaban ay tumilapon na tila nilipad ng hangin na parang walang bigat. Tumilapon ang pinuno ng Zug, tumama sa matigas na pader. Ramdam ang panginginig ng paligid sa lakas ng pagkabangga, isang malakas na ubo, kasabay ng pagdura ng dugo mula sa kanyang bibig, ang buong katawan niya ay nanginginig, dala ng matinding sakit at galit, Bloodburst 9 move, isang nakakatakot na enerhiya ang bumalat sa pinuno ng Zug, ang dugo sa kanyang paligid ay sumiklab ng pulang liwanag, bumubuo ng isang malademonyong aura, sa kanyang isipan, muling nagbalik ang alaala ng mga laban na kanyang hinarap. Ang mga pag-atake na tulad nito ay nagbigay sa kanya ng sugat at aral, ngunit ngayon, siya'y handa na para sa isang madugong laban. Habang tahimik na naglalakad si Luozing sa kahabaan ng pasilyo, isang biglaang puwersa ang bumalot sa hangin. Mula sa kawalan, isang mala-volcanic na shuriken ang lumitaw, kumikislap ang pulang liwanag sa gilid nito. Agad itong sumugod patungo kay Luozing, nag-iiwan ng nagbabagang bakas sa ere. Luozing gulat sa sarili, ano ito? Walang oras upang mag-isip, mabilis na tumalima si Luozing. Humigpit ang kanyang mga mata habang sinusubukang sukatin ang bilis at direksyon ng papalapit na shuriken. Sa huling sandali, iniwasan niya ito ng buong lakas, umaasa sa kanyang liksi. Ngunit sa pagbagsak ng shuriken sa lupa, isang malakas na pagsabog ang tumalbog sa buong paligid. Nag-alab ang sahig, at nagkalat ang mga piraso ng bato sa paligid. Tumayo si Luozing, nakahanda, inaasahan ang susunod na pag-atake, habang ang usok mula sa pagsabog ay bumabalot sa paligid niya. Sa isang malakas na pagsabog mula sa kalupaan, isang umaapoy na likido, malalava, ang pumupuslit sa hangin, bumabagsak sa paligid at nagpapakita ng matinding init at panganib. Ang mga bato ay nagbibitak at naglalabas ng usok habang ang mainit na dugo ay bumubulwak mula sa ilalim ng lupa. Si Luozing ay mabilis na umiiwas sa gilid, halos masapul ng dumadagundong na apoy at lava. Sa isip niya, may halong takot at pagtataka. Parang kilala ko ang boses na ito. Sino kaya ito? Anong klaseng kapangyarihan ang nagtataglay ng ganitong uri ng puwersa? Sa kanyang harapan, isang misteryosong figura ang unti-unting naglalakad mula sa usok at init. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng galit at determinasyon habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw, puno ng pang-uuyam. Magaling ang iyong reflexes, Luozing, pero ngayon, tikman mo naman ang tunay kong lakas. Tikman mo ang aking Blood Lion Assault. Mula sa itaas, ang maladugong likido ay bumabagsak, patuloy na bumubulwak na parang bumubuhos na ulan ng apoy, ang paligid ay nag-aapoy sa bawat pagtama ng likido sa lupa, nag-iiwan ng pulang marka at usok. Si Luozing ay walang ibang magawa kundi tumayo ng matibay, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalaban habang ang init ay patuloy na tumataas, alam niyang kailangan niyang maghanda sa susunod na hakbang, sapagkat ang bawat segundo ay kritikal sa kanyang kaligtasan. Naririnig ang hising ng likido habang bumabagsak ito sa lupa, ang tunog ng mainit na dugo na tumatama sa malamig na bato, at ang amoy ng nagbabagang usok na pumupuno sa hangin. Habang si Luozing ay nakatayo, nagliliyab ang buong paligid, isang mabangis at nag-aalab na lava lion ang lumitaw sa kanyang harapan, ang mga nagliliyab nitong mata ay puno ng galit, at sa isang malakas na. Ang buong lugar ay yumanig, hindi nag-aksaya ng oras ang lava lion. Sa isang iglap,
Sumugod ito kay Luozing, bitbit ang init at puwersa ng apoy at magma, handang lamunin siya ng kanyang nagbabagang puot. Samantala, patuloy na pinapanood ng lahat ang labanan ni Luozing laban sa maalamat na Lavang Lion sa Crystal Jade. Yun ba'y isang atake mula sa isang taong nasa antas ng innate soul? Gulat na sinabi ni Zuling yun, ang ataking yun. Pagkatapos mabasag ng isang tao ang 5 antas ng physical body, balat, laman, buto, laman loob, at utak, maaari silang umabot sa mas mataas na antas na tinatawag na half-step innate realm. Ang mga taong nakatawid sa half-step innate realm ay tinatawag na innate soul. Ang labanan ay naging mas matindi habang ang kalaban, isang malakas na nilalang na gawa sa apoy, ay hamampes ng isang mabigat na kalmo kay Luozing. Ang lapit, muntikan na ako doon. Ngunit hindi basta-basta nagpapatalo si Luozing, umiwas siya ng mabilis. Ngunit ang nilalang ay hindi nagpapatalo at nagpatuloy sa pag-atake. Ang bilis mong tumakbo. Tingnan natin kung ilang beses mo pang magagawang umiwas. Sa malayo, 2 matatandang lalaki ang nanunood sa Crystal Jade at namangha sa kakayahan ni Luozing na makaiwas. Inilegay niya ang mga atake mula sa isang innate soul sa ilalim ng grabidad. Ang galing ng batang ito, kahanga-hanga. Habang ang lugar ay puno ng tensyon, isang labanan ng mga kapangyarihan ang nagaganap. Luo Peiran, itigil mo na ang paglalaro ng mga pakana na ito. Alam kong ikaw yan. Galit na galit si Luozing. Tinuturo ang kalaban. Si Luo Peiran ay ngumiti ng may bahid ng kasamaan. Walang balak umatras. Ano ngayon kung alam mong ako nga ito? Ngayon ang araw na mamamatay ka. Makikita natin si Zuling yun na nakasakay sa isang lumilipad na, hindi ko alam ang tawag dito. Mga idol, hindi naman ito carpet. Kung alam ninyo ang pangalan, paki-comment naman, haha. Tuloy natin ang kwento. Sa kalagitnaan ng eksaminasyon ng sekta, lumitaw ang isang mag-aaral na nagdudulot ng kaguluhan, kaya siya si Luo Peiran. Ang hayop na yan, nagre-rebelde siya sa pagsusulit ng sekta, habang lumalala ang sitwasyon, napagpasyahan ng mga nakatataas na dapat silang makialam, dapat din tayong tumingin, samantala, si Luozing ay nasa gitna ng panganib at nawawala ng pagkakataon na makaiwas. Naku, hindi ko maiiwasan ito. Habang naghahanda si Luo Peiran na salakayin si Luozing, isang napakalakas na presensya ang biglang naramdaman. Sa gitna ng laban, ang nag-aalab na Lava Lion, na puno ng galit at apoy, ay handa na sanang durugan si Luozing. Subalit, sa isang iglap, may isang lumilipad na kutsilyo na tumama ng malakas sa ulo ng Lava Lion. Nabulabog ang buong paligid sa tindi ng impact, na nagdulot ng maliwanag na pagsabog ng enerhiya sa ere. Si Luo Peiran, na nanunood mula sa di kalayuan, ay biglang napaatras at nanlaki ang mga mata. Ano to? Bulong niya, naguguluhan at natatakot. Nang mapansin niyang huminto ang Lava Lion at bumagsak sa lupa, sumilay ang kaba sa kanyang dibdib. Ang matalim na kutsilyo na nagpatamba sa higanteng halimaw ay bumagsak sa lupa. Lumikha ng malalim na crack habang nag-iitso ang tunog ng ding. Sa isang matinding laban sa isang masukal na kagubatan, bigla na lang sumulpat ang isang lumilipad na kutsilyo na mabilis na nagpalapit kay Luozing. Napatigil siya dahil hindi niya inaasahan ang ganitong pag-atake. Hindi ba't ito ang lumilipad na kutsilyo? Ang bulong niya sa sarili. Biglang may dumating na isang babae, si Zuling yun, ang guro mula sa Drizzle Peak ng Qingyun Sect. Matikas at kalmado siya, tila sanay na sa ganitong sitwasyon. Agad niyang nilapitan si Luozing. Kid, ayos ka lang ba? Tanong ni Zuling yun, ang kanyang tinig ay malambing ngunit may halong awtoridad. Nagulat si Luozing, hindi niya inaasahan ang pagdating ng isang tao na may ganitong kapangyarihan. Sa kabila ng takot at pagkalito, naramdaman niyang ligtas siya sa presensya ng babae. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pasasalamat habang siya'y tumingin kay Zuling yun. Salamat sa pagligtas sa akin, sabi ni Luozing, humihinga pa rin ng malalim dahil sa kaba. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Ngumiti si Zuling yun, ang kanyang mga mata ay nagliwanag,
na tila na love at first sight. Ako si Instructor Su ng Drizzle Peak ng Qingyun Sect. Sagot niya, ipinapakita ang kanyang pagkilala sa sarili bilang isang dalubhasang mandirigma at guro. Isang babaeng mandirigma, halatang naiirita at handang makipaglaban, ay sumigaw sa kanyang harapan. Ang kanyang mga matay nag-aalab sa galit. Lumabas ka, manggugulo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang braso, habang inihahanda ang sarili sa anumang panganib. Sa likod ng isang pader, si Luo Peiran ay dahan-daang naglalakad palabas, kalmado at tila walang bahid ng takot. Ang kanyang anyo ay tahimik ngunit puno ng lihim. Dahil sa alam niya na isa ito sa mga guro ng Qingyun Sect, tumigil siya sa kanyang kalokohan. Zhu Lingyon, malamig na boses, saang tuktok ka nabibilang? Ang mga mata ni Zhu Lingyon ay tumitig kay Luo Peiran, waring sinusukat ang kanyang pagkatao. Habang abala sa pag-uusap sina Zhu Lingyon at Luo Peiran, si Luo Xing naman ay nakatuon ng buong atensyon sa isang lumilipad na kutsilyo, na kanyang naiwala, at kani-kanina lang ay kanyang nakita. Sa kanyang mata, tila may isang mahalagang bagay sa kutsilyong yun na ngayoy kanyang hinahanap, tahimik at dahan-dahan na sana niyang kukunin ito. Habang dahan-dahan na kinukuha ni Luo Xing ang lumilipad na kutsilyo, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Ang kutsilyo na nakabaon sa pader ay biglang nag-vibrate, na tila ba nag-aalangan bago umalis sa pagkakabaon nito. Biglang may malakas na panginginig mula sa kutsilyo, at sa isang iglap, mabilis itong umalis sa pagkakabaon. Nagulat si Luo Xing, nakatingala habang ang kutsilyo'y umakyat sa ere. Tila may isang hindi nakikitang puwersa ang tumatawag dito. Ang kutsilyo ay mabilis na lumipad sa hangin, dumaan sa harapan ni Luo Peiran nang hindi man lang siya nasaktan. Ngunit dama niya ang matalim na hangin na hatid nito. Sa bilis ng galaw ng kutsilyo ay tila isang kidlat, dumaan sa mismong harapan ni Luo Peiran, na halos hindi makagalaw dahil sa pagkabigla. Ang kutsilyo ay patuloy na lumilipad, nag-iiwan ng isang kakaibang enerhiya sa paligid. Magpagaling, ang kapangyarihan ni Zhu Lingyon ng pagpapagaling ay kumikilos sa lumilipad na kutsilyo. Zhu Lingyon, isa ka ng disipulong pangloob. Kaya alam kong alam mo ang mga alituntunin ng sekta. Ha? Wika ni Luo Peiran, naguguluhan o natatakot siya sa sitwasyon. Zhu Lingyon, kahit hindi pa siya disipulo ng Qingyun Sect, hindi ka pwedeng umatake ng kahit sino habang nasa entrance exam ng sekta. Luo Xing, nagulat dahil sa matapang na pagsisilite ni Zhu Lingyon, ang mga salita ni Zhu Lingyon ay naging babala sa lahat ng naroon. Ang kanyang presensya ay nagpaalala sa kanila na ang mga alituntunin ng sekta ay hindi basta-basta sinusubukan. Sa gitna ng kanilang tahimik na alitan, mas naramdaman ang bigat ng disiplina ng Qingyun Sect. Sa patuloy na paglabas ng tensyon, hindi na nakagalaw si Luo Peiran. Ang presensya ng kanyang guro mula sa Sky Peak ay nagpabigat sa kanyang mga hakbang. Isang tiyak na kaparusahan ang naghihintay. Instructor Su, ang rebelding ito ay si Luo Peiran na tumakas mula sa aking Sky One Peak. Hayaan mong ako na ang humarap sa kanya. Nakatayo sa gitna ng malawak na pesyo, si Luo Peiran ay walang kawala. Ang malamig na tingin ng kanyang guro ay nagpadama sa kanya ng bigat ng responsibilidad na kanyang iniwasan. Isa-isang dumating ang mga disipulo at guro, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Luo Peiran, ang iyong mga pagkakamali ay hindi matatakasan. Harapin mo ang iyong kapalaran. Tahimik ang buong paligid. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Luo Peiran, na tila walang laban sa kabila ng kanyang lakas. Ngunit alam niyang ito ang oras upang magpakumbaba, sapagkat ang pagdidisiplina ng Sky Peak ay walang sinasanto. Matapos guluhin ng mag-aaral ang pagsusulit sa pagpasok, nagalit ang matandang guro ng Sky Peak Sect. Hawak ang isang pipa, tahimik ngunit mabigat ang kanyang tinig nang ipataw ang parusa. Ay ito, 1,000 puntos, iyon ay nabubulol na salita ni Luo Peiran. Ang mag-aaral ay nagulantang sa laki ng parusang ipinataw sa kanya. Ang bawat puntos sa sekta ng Qingyun ay may malaking halaga,
At alam niya kung gaano ito kahalaga. Sa sekta ng Qing Yun, kumikita ka ng puntos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga misyon. Ang isang puntos ay maaaring ipagpalit sa 2 parisukat na kristal. Ang mga parisukat na kristal ay naglalaman ng purong enerhiya at mahalaga sa innate realms. Naging pera ang mga ito sa mundong ito ng mga cultivator. 1,000 puntos ay hindi basta-bastang halaga. Sa takot na mawalan pa ng mas maraming puntos, agad na tumakbo si Luo papalayo. Gusto mo bang mawalan pa ng mas maraming puntos? Umalis ka na. Sa bilis ng kanyang pagtakbo, nag-iwan ng ulap ng alikabok ang mag-aaral, habol ang kanyang hininga at puno ng pangamba. Matapos patawan ng parusa, si Luo Peiran, isang kilalang guro mula sa Sky Peak, ay mabilis na humingi ng pasensya sa kapwa guro dahil sa panghihimasok ng kanyang mag-aaral sa pagsusulit. Bagamat humingi siya ng paumanhin, hindi niya maiwasang mapansin ang isang bagay na mas nagbigay sa kanya ng interes. Wala akong pakialam sa disipulo ng iyong Peak. Ang interesado ako ay yung lalaki na iyon. Kinikilig na tila apple of the eye niya si Luo Zing. Iyan ay ang sirang lumilipad na kutsilyo ko, wika ni Luo Zing, pagkatapos ng lahat. Kinuha nga niya ito. Teka muna, aniya, tinig niya ay puno ng kumpiyansa, na parang alam niyang mapupukaw nito ang interes ng batang mandirigma. Tumigil si Luo Zing sa kanyang ginagawa at tinitigan si Zuling Yun, hindi niya moari ang motibo ng babae. Ngunit alam niyang mahalaga ang sasabihin nito. Ha? Nagtaas siya ng kilay habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa babae. Alam ni Luo Zing na hindi siya basta tinatawag ni Zuling Yun nang walang dahilan. Ano kaya ang balak nito? Hindi nagpatalo si Zuling Yun sa malamig na tingin ni Luo Zing. Inilabas niya mula sa kanyang kasuutan ang isang maliit na kutsilyo, na kumikislap sa liwanag ng araw. Ang talam nito ay may kakaibang disenyo na bihira lamang makita. Nakita mo na ang lumilipad na kutsilyong ito dati, di ba? Ang tono niya ay seryoso. Parang alam niyang may mahalagang alaala na konektado sa bagay na yun. Ang kutsilyong yun ay hindi isang ordinaryong sandata. Sa isang iglap, bumalik kay Luo Zing ang alaala ng isang matagal nang nakalimutang insidente. Sa isang malambing na tinig, nagustuhan mo ba ito? Tanong ni Zuling Yun habang itinaas ang maliit na patalim. Ang mga matay kumikislap sa saya. Iniunat ni Luo Zing ang kanyang braso, ngunit sa isang iglap, mabilis na ini-atres ni Zuling Yun ang kanyang kamay. Tinatago ang patalim sa kanyang likuran, may bahid ng panunukso sa kanyang mga mata, na para bang isang laro lamang ang lahat ng ito. Napangisi siya, at isang mahinang tawa ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Hehe. Tumatawang puno ng lihim, na para bang alam niya ang hindi alam ni Luo Zing. Nakita ko ang kutsilyo na ito nang hindi inaasahan. Pagmamalaki ni Zuling Yun, ipinapakita muli ang patalim, na tila ba nagpapasikat. Tinitigan siya ni Luo Zing nang walang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang saglit ng katahimikan ang dumaan sa pagitan nila. Puno ng hindi nasabing mga emosyon. Sa kabila ng ngiti ni Zuling, alam ni Luo Zing na mayroong higit pa sa likod ng tila inosenteng redyalong yun. Sa mundo kung saan sila nabubuhay, ang bawat galaw, bawat salita, ay maaaring magdala ng matinding kahulugan. Instructor Su, mayroong presensya na nakaka-intimidate ngunit may likas na kagandahan, habang ang kanyang mga mata ay damapo sa sirang balisong ni Luo Zing. Sa iyo ba ito? Ang tanong niya, puno ng kuryosidad, habang bahagyang nakakunot ang noo. Bahagyang ngumiti si Luo Zing, hinarap ang tingin ni Instructor Su nang may halo ng pagmamalaki at pananabik. Tumango siya ng kumpiyansa, kinikilala ang pagmamayari ng patalim na nasa kanyang kamay. Luo Zing, oo, Instructor Su, sa akin ang basag na balisong na ito. Ang kanyang boses ay puno ng tiwala, ngunit may halong respeto sa kanyang nakatataas. Ngumiti si Instructor Su ng mapang-akit, tila isang haliparot, sabay kumpas sa balisong mula sa kamay ni Luo Zing. Sinuri niya ito sa ilalim ng liwanag, na may kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Ikinumpas ang balisong ng elegante,
Itinaas niya ito sa antas ng kanyang mga mata. Pero sa akin na ito ngayon. Sambit niya, habang kumikislap ang kanyang mga mata, na para bang ipinapakita na nasa tamang mga kamay na ang balisong. Sa isang tahimik at malalim na silid, si Luo Jing ay nakaupo, halatang nag-iisip ng malalim, may aninong bumabalot sa kanyang mga mata. Sa harap niya ay nakatayo si Zhu Lingyun, hawak ang isang maliit na lumilipad na kutsilyo. Kahit sira na ang kutsilyong ito, ang kapangyarihang bumabalot dito ay hindi mapapantayan. Zhu Lingyun, kahit basag na ang lumilipad na kutsilyong ito, ramdam ko pa rin ang taglay nitong kapangyarihan. Isang bihirang kayamanan. Maari ko itong ibigay sa iyo, Luo Jing, ngunit isang ngiti ang sumili sa kanyang mga labi, tila may nais ipahiwatig si Zhu Lingyun, isang pabor na nais niyang hilingin kapalit ng kayamanang ito. Mahalaga ang susunod na mangyayari, sapagkat ang kapalaran ng dalawang nilalang na ito ay nakasalalay sa isang desisyon. Ano ang magiging sagot ni Luo Jing? Pumayag ba siya sa alok ni Zhu Lingyun? O magdadalawang isip siya sa pabor na hinihiling nito? Ang sagot ay matutunghayan sa susunod na kabanata. Kung bago ka sa channel, kupakihit naman ang subscribe button. Salamat, Lods. Tapos ang mainit na bakbakan, kung saan nagpakitang gilas si Luo Jing sa kanyang husay, mabilis siyang napansin ng mga guro at nakakataas sa Qin yung sect. Hindi nagtagal, lumapit ang ilan sa kanila. Dala ang papuri at alok ng pagsapi sa kanilang mga grupo. Unang lumapit sa kanya ang isang lalaki, nakala mo kasali sa commercial ng shampoo. Dahil sa haba ng kanyang buhok, ang galing mo. Natalo mo ang ilang malalakas na kalaban sa ilalim ng 30 ulit na grabidad. Sumali ka sa Furious Waves Peak namin, magiging mahusay kang kasama. At isang kalbong lalaki nakala mo si Mr. Clean sa television dahil super kinang ng ulo. Ang Furious Waves Peak ay nasa ibaba ng ranggong 20, mas mabuting sumama ka na lang sa aming Imperial Spirit Peak, ranggo 5 kami, mas mataas at mas may pagkakataon kang umangat. Muling tumingin si Luo Jing sa mga nag-aalok. Ang kanyang mata ay may bakas ng pagtatasa at pagpapasya. Alam niyang ang pagpili ng tamang grupo ay magbibigay ng malaking impluensya sa kanyang pag-unlad sa sekta. Sa dami ng mga nag-aalok, tila ba isang tagumpay na rin ang makapili ng landas na tatahakin. Habang nagpapahinga si Luo Jing matapos ang matinding laban, isa-isang lumalapit ang mga pinuno mula sa iba't ibang peaks. Bawat isa'y nag-aalok ng kanilang alok ng pagsasanay at suporta. Sa hindi kalayuan, isang matandang guro mula sa Sky One Peak ang lumapit, kasama ang isang ngiting nagkukubli ng tiwala sa sarili. Alam niyang ang kanyang peak ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At nais niyang makuha si Luo Jing sa kanilang hanay. Matandang guro mula sa Sky One Peak, ang aming Sky One Peak ang nangunguna sa lahat ng 33 peaks dito. Lagi kaming numero 1. Sana ay sumama ka sa amin. Ang tinig ng guro ay puno ng yabang at katiyakan, na para bang hindi na kailangan pang mag-isip ni Luo Jing. Subalit, ang alok na ito ay nagdulot ng bahagyang pagngiti kay Luo Jing, hindi dahil sa kasiyahan, kundi sa sarkasmong sumilay sa kanyang labi. Alam niyang ang pagsama sa Sky One Peak ay nangangahulugan ng pagtanggap sa anino ni Luo Peiran, isang bagay na hindi niya kayang sikmurain. Sa isip ni Luo Jing, kung pupunta ako sa Sky One Peak, kailangan kong magsanay kasama si Luo Peiran. HMPH? Hindi ko gagawin yun kahit kailan. Matapos marinig ang alok ng matandang guro, bumaling si Luo Jing at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ang kanyang mga mata ay matalim na nagmamasid sa paligid. Alam niya ang kanyang sariling landas at hindi siya magpapadala sa mga pangako ng kapangyarihan o kasikatan. Ang kanyang puso ay mananatiling matatag. At ang kanyang desisyon ay batay sa sariling layunin at prinsipyo. Ang tatlong kalalakihan ay nag-uusap tungkol sa uri ng kayamanan sa harapan nila. Sinusubukang matukoy kung anong antas ito nabibilang, anong uri ng kayamanan ito. Hindi ito mukhang isang Zuan tier. Maaaring Ling tier ba ito? Ang mga sandata sa mundong ito ay nakakategorya sa Zuan, Ling, Xian, Sheng, Shen, at Zizhen Shen tier. Ang unang 4 ay may 3 antas ng kalidad, mababang antas, gitnang antas,
at mataas na antas. Ang Shen-tier ay may 6 na antas, Zon ika-3 antas, Zon ika-2 antas, ika-2 antas, at patuloy hanggang sa ika-1 antas. Ang katawan ni Luozing ay pinanday sa Zuan-tier gitnang antas sa pugo ni Zai Lang. Sa gitna ng isang maangin na araw, habang tinatangay ng hangin ang mga buhok nila, nagsimulang magsalita si Zhu Lingyun na may mataas na boses. Luzing, gusto kitang sumali sa Drizzle Peak. Yan ay akin mula sa simula. Tinatakot niya ako gamit ang sarili kong kutsilyo. Biglang dumating ang matandang nangungunang guro sa peak, ang kanyang mga mata ay seryoso at ang kanyang tono ay mahigpit. Instructor Su, hindi mo na pwedeng gawin ito muli. Mayroong 2 magagaling na alagad noong nakaraang pagkakataon, at pareho silang kinuha mo. Kailangan mong mag-iwan ng ilang estudyante para sa iba pang mga guro. Ang iba pang mga guro ay tumango, nag-aalab sa kanilang mga mata. Sa kanyang galit, idinagdag pa ng matanda, huwag na nating banggitin na ang Drizzle Peak mo ang may pinakamababang ranggo dito. Isa pang guro, tama iyon. Instructor Su, hindi ka pwedeng basta na lang. Bakas sa mukha ni Zhu Lingyun ang pagkadismaya habang pinagmamasdan niya ang paligid. Ipinakita ni Zhu Lingyun ang isang matalim na bagay, isang sirang lumilipad na kutsilyo na hawak niya sa kanyang kamay. Ano ito? Nagmumula sa pagkagulat. Hindi ito karaniwan, bahagyang umaatras. Magsiatras. Hindi natin siya kayang labanan. Alam mo na ang kapangyarihan ng sirang lumilipad na kutsilyong ito. Ang tansong singsing na ito ay maaaring gamitin upang tawagin itong muli, kalma ngunit puno ng banta. Sa isang tahimik na sulok ng bulwagan, si Zhu Lingyun ay nakatayo sa harap ni Luo Zing. Sa kanyang mga mata, makikita ang kabigatan ng desisyon at seryosong pananaw kay Luo Zing, habang dahan-dahan niyang iniabot ang isang kumikislap na kutsilyo. Luo Zing, pag-isipan mo ang alok ko. Ang kutsilyong ito ay sumisimbolo sa desisyon na dapat mong gawin. Alam kong mabigat ito, ngunit nais kong ipakita mo ang iyong katapatan. Ang liwanag mula sa mga sulok ay kumikislap sa talim ng kutsilyo, na parang nagbibigay diin sa kahalagahan ng sandaling iyon. Nag-aalangan, tumingin si Luo Zing sa mga mata ni Zhu Lingyun, nakikita ang tapat na layunin sa kanyang mga mata. Si Luo Zing ay tumatanggap ng kutsilyo. Sinabi niya na mahirap tanggihan ang alok dahil inabot na sa kanya ang kutsilyo, na nagpapahiwatig ng kanyang pagsang-ayon o pagsuko sa sitwasyon. Habang hawak ang kutsilyo, isang tila hindi nakikitang kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Ang katahimikan sa kanilang paligid ay tila nagbabadya ng malaking pagbabago sa kanilang mga landas. Sa puntong ito, alam ni Luo Zing na ang desisyong ginawa niya ay magdadala ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Matapos tanggapin ang alok ni Zhu Lingyun, si Luo Zing ay nagdesisyon na gumawa ng isang matapang na hakbang. Sa kanyang mga kamay ay ang kutsilyo, at tila may mabigat na desisyon siyang gagawin. Luo Zing, patawad, Instructor Shu. Habang inaabot ni Luo Zing ang kanyang pasya, biglang pumasok si Moken, na tila nag-aalala sa kalalabasan ng sitwasyon. Sa kanyang pagpupumilit, sumingit siya sa pagitan ng mga lalaki, upang makita niya ang kaganapan. Teka muna sandali, wika ni Moken. Kuya Luo, pwede bang sumama ako sayo? Alam ni Moken ang bigat ng misyon ni Luo Zing, ngunit sa kabila ng takot, nais niyang maging kasama Ngunit bago magdesisyon, tumingin si Luo Zing kay Instructor Su, ang babaeng may kalmadong ngiti, at humingi ng pahintulot. Luo Zing, Instructor Su, pwede ba siya? Nakangiti si Instructor Su, alam niya ang dedikasyon ni Moken at ang potensyal na maaaring ibigay nito sa kanilang pick. Zhu Lingyun, syempre. Sa isang simpleng sagot, binuksan ni Instructor Su ang pinto para sa paglalakbay ng mga magigiting na mandirigma, na ngayon ay handa ng magtulungan sa kanilang susunod na hamon. Habang natatapos na ang mga pagsubok ng mga disipulo,
Dalawang matatandang guro ang nag-uusap sa labas ng isang gusali. Guro isa, dapat ay natatapos na rin ang mga pagsubok ng ibang disipulo. Dahil pinili na ni Luo Xing ang kanyang bundok, maghanap na tayo ng iba pang magagaling na disipulo. Matapos ang pagpili ni Luo Xing ng kanyang landas, naghahanda na ang mga guro para sa susunod na batch ng mga disipulo. Ang mga tagapagturo ay nagplano ng susunod na hakbang para sa mga bagong disipulo na matagumpay na nakapasa sa mga pagsubok. Ngayon naman, dadalhin ng mga tagapagturo ang mga bagong disipulo sa Skywalk Pavilion para pumili ng mga kasanayan. Inihahanda na ng matandang guro ang mga bagong disipulo para sa kanilang susunod na yugto ng pagsasanay. Luo Xing at Mo Kan ay nagulat sa kanyang narinig, tila hindi nila inaasahan ang kanilang susunod na hakbang. Mo Kan, ha? Si Luo Xing at si Mo Kan ay tila naguguluhan o hindi pamilyar sa Skywalk Pavilion at sa kanilang gagawin doon. Agad na napukaw ang atensyon ni Luo Xing nang marinig ang tungkol sa Skywalk Pavilion. Skywalk Pavilion. Mukhang mahalaga para sa disipulo ang Skywalk Pavilion at gusto niyang malaman kung ano ang maaaring mangyari roon. Ang bagong disipulo ay naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa Skywalk Pavilion, nagtatanong siya sa kanyang kausap. Kadalasan ba, may bayad ito? Nag-aalala ang disipulo kung kinakailangan ng bayad para sa mga kasanayan sa Skywalk Pavilion, nagpapakita ng pagiging praktikal o limitadong mga resources. Bawat disipulo sa labas ay may libreng isang beses na pagpasok sa Skywalk Pavilion para pumili ng kasanayan. Tanong ni Luo Xing na tila nag-aalala. Ibig sabihin ba'y karaniwang kailangan magbayad? Hindi madaling makapasok ang mga disipulo ng Qingyun sect sa Skywalk Pavilion. Gumagastos ka ng 100 puntos tuwing papasok ka. Iyan ang market price ng 200 square crystals, kaya't ingatan mong mabuti ang pagkakataon. Maligayang pagdating sa Drizzle Peak, Luo Xing, tumugon naman si Luo Xing ng, "Salamat po, Instruktor Su." Kabanata 8, Pagpili ng kasanayan, ang pinakamalakas na kasanayan, sa likod ng lihim na daanan. Bago natin pagpatuloy, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ngayon pa lang, maraming salamat na, mabuhay kayo hanggat gusto nyo mga lods. Sa gitna ng isang malawak at mapayapang tanawin, bumungad ang isang kahanga-hangang gusali na tila hinabi mula sa mga pangarap. Ang Skywalk Pavilion, nakatayo sa gitna ng isang lawa, napapalibutan ng mga bundok at puno, nagliliwanag sa kalangitan. Ang paligid nito ay puno ng aktibidad, mga disipulong naglalakad, at mga usapan na tila musika sa hangin. Sa malayong sulok ng sekta, itinayo ang isang lugar na naglalaman ng karunungan ng mga ninuno at sekreto ng mga mandirigma. Ito ang Skywalk Pavilion, isang santuwaryo para sa mga naghahangad ng kapangyarihan at kaalaman. Sa loob ng mga pader nito, ang mga pinakatanyag na disiplina at sining ng pakikidigma ay nakatago, handang ibahagi sa mga karapat-dapat. Hindi makapaniwala si Luo Xing. Habang tinatitigan ang Skywalk Pavilion mula sa malayo. Ito ba ang kilalang Skywalk Pavilion? Habang si Mo Ken naman ay nakangiti, tumango sa tabi ni Luo Xing. Oo, ito nga. Dito nagtitipon ang mga disipulo upang matuto at magpalawak ng kanilang kaalaman. Isa ito sa pinakamahalagang lugar sa ating sekta. Habang papalapit sina Luo Xing at Mo Kan, lalong napansin ni Luo Xing ang lawak ng pavilion. Ang pagkadama ng kapangyarihan at kaalaman na nagmumula sa loob nito ay tila umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang pagnanais na makilala ang misteryo ng puok na ito ay lalo pang nag-aapoy sa kanyang puso. Sa pagpasok nila sa loob, ang kahanga-hangang arkitektura at liwanag ng pavilion ay lalong nagdulot ng pagkamangha kay Luo Xing. Ang mga malalaking silid ay puno ng mga librong naglalaman ng hindi mabilang na kaalaman, at ang mga disipulo'y masigasig na nag-aaral at nag-uusap. Ang paligid ay puno ng enerhiya,
na tila ba ang mismong hangin ay umaapaw sa karunungan. Sa loob ng isang engranding silid, napapalibutan ng mga haligi at mag-agarang palamuti, nakatayo si Luo Xing. Napansin niya ang kakaibang liwanag na umaaligid sa paligid, naramdaman niya ang kakaibang enerhiyang tila pumupuno sa hangin, habang ang kanyang mga matay nakatutok sa liwanag na nagmumula sa itaas. Ang kanyang mukha ay puno ng halong pagkamangha at pag-aalala, hawak niya ang kanyang noo, tila may iniindang sakit o kakaibang pakiramdam. Sa kanyang isip, isang imahe ng berdeng dragon ang biglang lumitaw, na nagpapaalala ng kanyang nakaraan. Sinusubukan niyang unawain ang enerhiyang nararamdaman niya, habang sa kanyang isipan ay nagsalita siya. Luo Xing, sa isip, ang pakiramdam na ito, ay katulad ng presyong inilabas ng Green Dragon sculpture sa isipan ko. Nagpatuloy si Luo Xing sa pagninilay-nilay sa kanyang nararamdaman, habang ang isang matandang lalaki sa silid ay nagsimulang magsalita, ang kanyang tinig ay puno ng babala. Instructor Shu, huwag tumingin sa liwanag. Lahat kayo, maaari nitong saktan ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong mga mata. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangamba at pag-aalala, na tila batid niya ang panganib na dala ng liwanag. Nagulat ang mga kasama ni Luo Xing sa sinabi ng matanda, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. Maukan, ano, pwede nitong saktan ang ating mga kaluluwa? Ang kanilang mga reaksyon ay nagpapakita ng pagkabigla at takot. Ngunit si Luo Xing, bagaman nagulat, ay nanatiling seryoso habang pilit na inuunawang mabuti ang sitwasyon. Sa gitna ng Skybook Pavilion, tila may kakaibang liwanag na nakakakuha ng atensyon ng lahat. Ang bawat isa ay naguguluhan at tila may naghihintay na matuklasan. Kapatid na Luo, halika't tingnan natin kung ano ang nasa unahan. Habang naglalakad, tinapik ni Moukan ang balikat ni Luo Xing, inaanyayahan siyang sumama sa pagsisiyasat. Guru Shu, ano po ba ang mga liwanag na ito? Nagtanong ang isa pang mag-aaral, nagtaka sa kakaibang liwanag na pumapaligid sa kanila. Guru Shu, iyan ang tinatawag na layunan. Isang matandang may matalinong tingin ang sumagot. Kilala siya bilang si Guru Shu, isang taong maraming kaalaman tungkol sa mga misteryo ng mundo. Guru Shu, lahat ng bagay sa mundong ito ay may layunan. Ang mga tao ay may kani-kanilang layunin, ang langit ay may layunin ng langit, at ang mga espada ay may layunin ng mga espada. Ang lila na liwanag na ito ay dating nagmula sa isang masamang nilalang. Pinatay ito at inilibing dito ng Qingyun sect. Ito ay nagpapahayag ng layunin nito ng paghihiganti. Sa kanyang malalim na boses, ipinaliwanag ni Guru Shu ang misteryo ng mga liwanag, naglalahad ng kaalaman tungkol sa sinaunang mga nilalang at ang kanilang matinding paghahangad. Ibig bang sabihin na ang pressure ng Green Dragon sa aking isipan ay ang layunin ng dragon? Tanong ni Luo Xing sa kanyang sarili, iniisip ang kanyang kalagayan. Habang dumadaloy ang oras, muling nagsalita ang matandang guro, na parabang nagbibigay ng babala. Ito lang ang inyong nag-iisang pagkakataon na pumili ng kasanayan ng libre. Habang lumalalim kayo, mas tumataas ang antas ng mga aklat ng kasanayan, at mas lumalakas ang intensyon ng parusa. Kahit ipikit ninyo ang inyong mga mata, ang intensyon na iyon ay makakapanakit pa rin sa inyong kaluluwa. Abutin ninyo ang inyong makakaya ngunit huwag niyong pilitin ang inyong mga sarili. Tahimik ang lahat, tila nag-iisip at naghahanda sa mga susunod na hakbang. Ang paligid ay tila ba nag-aanyaya ngunit may babala, lalo na sa harap ng malaking pintong sinauna, na puno ng misteryo. Sa loob ng napakabanal na lugar, humarap si Luo Xing sa matandang guro. Ang mga salita ng matanda ay umalingaw sa kanyang isipan, puno ng babala at pag-asa. Isang pagkakataon ang nasa harap niya, isang pagkakataong magtamo ng hindi matatawarang kapangyarihan, ngunit ang bawat hakbang ay may kaakibat na panganib. Ang pressure ng Green Dragon ay tila nagiging mas malinaw, at ang bawat kaluluwa ay nakararamdam ng puot at layunin nito. Sa harap ng malaking pinto,
naramdaman ni Luo Jing ang pag-igting ng kanyang dibdib, isang tanda na ang daan patungo sa kanyang tadhana ay nasa harapan na niya. Ngunit ang katanungan ay, hanggang saan ang kaya niyang abutin nang hindi inilalagay sa panganib ang kanyang kaluluwa? Ang mga ito ay puro mga kasanayan sa Huang Tier. Walang halaga ang mga ito. Terra, pumasok pa tayo sa loob. Ang tauhan ay nasa isang silid-aklatan o lugar na puno ng mga aklat at parang dismayado siya dahil ang mga aklat sa bahaging iyon ay may mababang kalidad o tier ng kasanayan, na tinatawag na Huang Tier. Ang Huang Tier ay tila ang pinakamababang uri ng mga kasanayan, kaya nais niyang pumasok pa sa mas malalim na bahagi ng silid-aklatan para makahanap ng mas mahalagang kasanayan. Ang mga kasanayan sa Huang Tier ay makikita kahit sa mga pamilihan, kaya't hindi talaga sila mahalaga. Kuya Luo, tingnan mo lahat ng mga kasanayang ito. Tinatawag ni Mokan si Luo Jing para ipakita ang mga kasanayang nasa paligid. Malamang, si Kuya Luo ay isang maaaring may kakayahang makilala ang tunay na halaga ng mga kasanayan. Ang Huang Tier na kasanayan ay tila itinuturing na mababa at hindi gaanong mahalaga, kaya't nais ng mga tauhan na maghanap ng mas mahahalagang impormasyon o kasanayan. Sa loob ng isang sinaunang gusali, tumigil si Luo Jing sa kanyang paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang tao na naglalakad palayo sa kanya. Ang dalawang ito ay nakasuot ng tradisyonal na damit, at ang kanilang mga yapak ay papalabas na ng silid. Tahimik lamang siyang nakatitig, waring nag-aalangan o nag-iisip ng malalim. Sa isang bahagi ng silid, si Mokan ang nagmamasid mula sa likuran. Hawak niya ang isang aklat at tila may isang bagay na naglalaro sa kanyang isipan. Habang palihim niyang sinusundan ng tingin si Luo Jing, makikita sa kanyang mga labi ang isang munting ngiti. Sa gitna ng madilim at lumang silid, si Luo Jing ay nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa sahig na yari sa bato. Tila mayroon siyang isang bagay na gustong puntahan o isang desisyon na gusto niyang isakatuparan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng determinasyon habang siya'y lumalayo mula sa eksena, papunta sa isang landas na siya lamang ang nakakaalam. Sa kalmadong silid, isang mahiwagang libro ang kinapitan ng isang karakter. Tila may iniingatang lihim sa mga pahina nito. Si Luo Jing ay marahang naglakad, lumalabas o pumapasok sa isang pinto. Ang bawat hakbang ay tahimik ngunit may dala itong kakaibang pakiramdam. Sa loob ng isang lumang silid-aklatan, napapaligiran ng mga librong tila hindi na nagagalaw sa mahabang panahon, biglang sumulpot ang mga lilang liwanag na naglalaro sa paligid. Si Luo Jing ay tumigil at napatingin, nagtataka kung ano ang nagaganap. Sa di kalayuan, dalawang karakter ang biglang napahawak sa kanilang mga ulo, sumisigaw sa matinding sakit. Ang lilang enerhiya sa paligid ay tila sumasakop sa kanilang isipan, nagpapahirap sa kanila. Si Luo Jing nakaramdam ng pagkagulo sa hangin, ay biglang lumingon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sinusubukang unawain ang nangyayari. Sa mas malapit na tingin, ang kanyang mukha ay nababalot ng seryosong ekspresyon, isang tahimik na bulong mula sa kanyang isip, nagtatanong kung ano nga ba ang sumasalakay sa kanilang paligid, ano kaya ang mangyayari sa pakikipagsapalaran ng ating bida. Tuloy ni Luo Jing sa pagtuklas ng isang mahalagang kasanayan, tila may malaking puwersa ng enerhiya na nagbabadyang papalapit sa kanya. Terra, samahan ninyo kami at sundan natin ang kanyang paglalakbay. Ang hindi maipaliwanag na puwersa ay nagtutulak sa bawat disipulo na huminto at umatras. Tila isang unos na handang magwasak, isang disipulo ang bumagsak sa sahig, walang malay, isa pang disipulo ang humihingal at hirap sa paghinga. Tila nauubusan na ng lakas. Sa gitna ng kaguluhan, si Luo Jing ay nakatayo ng matatag sa likuran. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon, hindi siya basta-basta sesuko. Hindi ko na kaya, kailangan kong magpatuloy, sambit ni Luo Jing, sa kabila ng panganib at hirap, isang pangalan ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang pangalan na hindi niya hahayaang mawala.
Alam niyang walang makakapigil sa kanya hanggat buhay ang kanyang pag-asa. Sa loob ng silid-aklatan ng silangang lungsod, si Luo Xing at isang grupo ng mga disipulo ang nagtipon sa harap ng Ditier, isang antas ng kasanayan na itinuturing na mahalaga at pambihira. Isa sa mga disipulo, na may mga sugat sa kamay, ay tila naghahanda ng isang espesyal na ritual. Mukhang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Mula sa kanyang benda, dahan-dahan niyang inilabas ang isang pildores na kumikislap sa ilaw ng silid. Sa isang iglap, nilulunya ang pildores, isang mahalagang gamot na magpapalakas sa kanyang kaluluwa. Habang tahimik na nagmamasid ang kanyang mga kasamahan, napapaisip si Luo Xing tungkol sa kayamanan ng kanyang mga kasama. Sigurado ako, ang isa na ito ay mayaman. Sa silangang lungsod, ang mga kasanayan ay nahahati sa 4 na antas, Huang, Zuan, Di, at Tian. Ang bawat antas ay may kanya-kanyang kahalagahan, ngunit ang Ditier ay itinuturing na isang yaman. Bagaman ang antas ng Huang-ang may pinakamaraming kasanayan, ang antas ng Zuan ay mas bihira at karaniwang ipinapasa lamang sa mga piling pamilya. Sa kabila nito, ang Ditier ay nananatiling isa sa mga pinakamahalagang yaman ng silangang lungsod. Mapapahamak ka. Ang hall ng Tier Skills ay may matinding intensyon ng parusa. Hindi mo ito kakayanin, alam ko. Pero gusto ko pa rin subukan. Hayaan siyang mamatay. Nakakita na ako ng masyadong maraming mangmang na tulad niya. Ayon sa balita, ang parusang intensyon ng Tier Hall ay kayang maging solid at pumatay ng walang bakas. Ang pagpasok ng walang banal na kaluluwa ay papatay sa iyo. Si Luo Xing ay lumakad papasok sa hall ng Tier Skills. Sa kabila ng mga babala at pangamba mula sa mga nakapaligid, hindi siya nagpatinag. Sa kanyang puso, ang kagustuhang subukan ang sariling kakayahan ay mas matindi kaysa sa takot na mawalan ng buhay. Kasama ang kanyang determinasyon, binuksan niya ang pinto patungo sa madilim at misteryosong lugar na pinaniniwala ang puno ng mga kaparusahan. Alam ko ang panganib, ngunit hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Hindi ko hahayaang maging hadlang ang takot. Sa pagpasok ni Luo Xing, isang madilim na usok ang bumungad sa kanya. Naglalabas ng malalim na ungol ang nilalang ng kadiliman, at ang kapaligiran ay napupuno ng nakakakilabot na enerhiya. Ang silid ay tila nagiging isa sa mga nilalang, habang ang usok at anino ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Ang dilim ay bumabalot sa bawat sulok, at sa gitna nito, ang nilalang ay nagbabantang magsimulang umatake. Ang binata, kahit halatang gulat, ay hindi magpapatalo. Ang kanyang mga mata ay nakafocus, nagpapakita ng hindi matitinag na determinasyon. Sa kabila ng takot at pangamba, alam niyang hindi siya pwedeng umurong. Ang kanyang katawan ay handa na sa anumang susunod na mangyayari. Pero isang tanong ang bumabalot sa kanyang isipan: paano ko matatalo ang nilalang na ito? Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang lumitaw. Tila isang puwersang nagpapabagsak sa binata. Sigaw niya. Ramdam ang bigat at sakit mula sa enerhiyang bumabalot sa kanya. Ang buong mundo niya ay tila umiikot, at sa sandaling iyon, wala siyang magawa kundi tanggapin ang hampas ng kapalaran na tila sinisira ang kanyang buong pagkatao. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Si Luo Xing ay mukhang nahihirapan pero determinado at nakangiti habang sinasabi sa sarili, walang-wala itong sakit, iisipin ko na lang na ito ay paraan para patibayin ang aking kaluluwa. Ipinapakita nito ang kanyang tibay ng loob at determinasyon na lampasan ang paghihirap. Nakayuko si Luo Xing, parang pagod o nahihirapan, habang nagpapalabas ng buntong hininga. Mukhang nasa loob siya ng isang silid na puno ng mga libro. Maaaring isang silid-aklatan o lugar ng kaalaman. Tumitingin siya ng seryoso, tila may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang reaksyon na, ito, ay nagpapahiwatig na may nakita siyang nakakagulat o nakakakuha ng kanyang atensyon. Habang lumalapit siya sa isang batong tablet o monumento na tila may kahalagahan, maingat at may pagkamausisa niya itong tinitingnan, biglang nagsimulang gumalaw ang tablet na may kasamang tunog na pop out, at may narinig na nakakakilabot na ungol, roar.
Ipinapakita nito na may gumigising o lumalabas mula sa bato, isang nakakatakot na nilalang, na parang halimaw o supernatural na entidad. Ang lumitaw, umatras si Luo Zing bilang reaksyon, ipinapakita ng eksena ang isang matindi at posibleng delikadong tagpo.